Meron daw po minsan isang tatay na isa ring chef, no? So, siya ay laging nagbibigay ng kanyang panahon para sa kanyang restaurant. So, ihahanda yung mga lulutuin at ihahanda yung patiently preparing all the food to be prepared doon sa kanyang restaurant. Pero meron siyang isang anak na bukod tanging walang pasensya. Yung anak niyang ito sinasabi, bakit kailangan ko pang maghanda? Ba't kailangan pang mag-spend ng time dyan? Madalian na lang natin para matapos na yan. Isang araw, dinala nung chef na tatay yung kanyang anak sa kusina. At sabi niya, may gusto kong ibahagi sa iyo. Nagpakulo ng 3 palayok, 3 pots, itong chef. And on those 3 pots, the first pot, the chef placed there a potato. So, isang patatas, inilagay niya. On the second pot, he placed an egg, isang itlog. At doon sa pangatlong pot, ang inilagay niya, kape. Sino bang mahilig dito sa kape? Mukhang kailangan ng kape. Kape, yung inilagay niya, barako. At pinakuluan niya, nagrereklamo na yung anak niya, ang tagal naman yan. Tay, ano ba naman ito, sayang oras. Sabi ng chef, antayin mo lang. Anak, antayin mo lang. Matapos nga ilang minuto, natapos ang pagpapakulo. Pinatay ni chef yung ilaw, ay yung apoy sa kalan. And the moment he turned off the stove for those pots, he pulled out first the potato. Kinuha niya yung patatas. Sabi niya sa anak niya, anak, tingnan mo tong patatas. Kanina, matigas siya. Bago natin siya inilublob doon sa kumukulo, pinakulaan doon sa kumukulong tubig. Matigas itong patatas na to. Pero after pakuluan siya ng ilang minuto, ngayon, sobrang lambot niya na. Kinuha naman ni chef ngayon yung itlog. Sabi niya, anak, kanina, you see this egg? It was very fragile. The only thing protecting the inside was the hard shell outside. So, itong itlog na ito, no, napaka-fragile niyan. Pero ngayon, matapos siya pakuluan, tumigas na yung nasa loob na hindi niya nakailangan ngayon yung shell na pumoprotekta sa kanya sa labas. Pangatlo, yung kape. Anak, nakita mo tong kape kanina, kape lang yan, powder lang yan. Pero ngayon, naamoy mo yung masarap na aroma ng kape na lumalabas dahil siya'y napakuluan. At dahil dyan, yung powder na mapait, nagkakaroon ng isang kakaibang lasa na kaaya-aya sa panlasa ng umiinom nito. So, a simple allegory used by the father who was a chef. And he made use of this to tell his child this particular points. Na minsan, kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, sa paghihintay, may 3 uri ng reaksyon ang tao. May mga tao na kapag dumaan sa sobrang init, tumaan sa sobrang paghihintay, o nainip na masyado, ay nanlalambot na lang, susuko na lang sa buhay. May tao naman na kapag idinaan mo sa sobrang init, idinaan mo sa sobrang pressure sa buhay, kapag dumaan sa napakatagal na paghihintay, sa halip na matuto, tumitigas ang kalooban. Pero may mga tao din na kapag dumaan sa matinding pagsubok, dumaan sa napakarami mga aral ng buhay, sa init at sa mga pagpapakulo ng buhay, ay nagiging isang makaaya-aya at mabuting tao para sa iba. Katulad ng kape na powder lang, pero nung napakuluan na, naging isang inumin na kaaya-aya ang amoy kapag ito'y niluluto. Mga kapatid, isang simpleng allegory o image para ipaalala sa atin kung ano nga ba yung pinararating na ating mga pagbasa ngayon. You know, the 40 days and 40 nights that Jesus spent symbolically
in the gospel, in the gospel that we have heard today from the gospel according to Mark, symbolizes two things. Una, yung pagsubok. Pagsubok sa kanyang buhay. Pangalawa, yung paghihintay. Magkaakibat po ang dalawang ito, yung mga pagsubok at yung paghihintay. You know, as people, sometimes we have the tendency to rush things. We have the tendency to forgo the whole process just so we could attain the goal that the end that we would like to reach or see. Kaya nga, di ba, mahilig tayo mga Pilipino. Sa halip na pipila tayo, naku, maghanap ka na lang ng kontak mo doon, ng kapit mo doon, para di mo na kailangan pumila. Doon ka na lang sa loob, diretso na. Di ba? Di ba? Pero sa buhay, di pwedeng may kapit ka lang. Di pwedeng kakapit lang tayo sa kung sino-sino. Kailangan, para matutunan ang mga aral nito, we have to go through the painful process that we call life. We have to go through its trials. If we need to go through the fire, we have to go through the fire. We need to go through the pains of it to be able to see the wisdom behind its lessons, the wisdom behind the journey. Kaya nga tayo, bilang mga tao, katulad ni Jesus, 40 days and 40 nights, sinubok din siya doon. Tayo rin sa buhay natin, sa paglalakbay natin, tayo sinusubok din ng napakarami mga pagkakataon. Itong pandemyang ito, yung mga pagsubok natin sa buhay, may mga bagay na hindi natin pwedeng madaliin. May mga bagay na hindi natin pwedeng ihirit lang. At minsan, kailangan din nating maghintay sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sa tamang taong inilaan ng Panginoon. May mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Kaya nga, simula doon sa pagsubok, napakahalaga yung kaakibat nito, yung paghihintay. Kaya napakahalaga ng paghihintay. Kaya nga minsan, nakakatuwa, no? Marami sa atin nagdadasal. Pag magdadasal, Lord, bakit naman ang tagal-tagal naman ito? Pinagdarasal ko na ito, Lord. Yung trabahong gusto ko, Lord, di mo pa rin binibigay. Lord, bakit itong bagay na ito na gustong-gusto ko? Ang tagal ko na hinihingi sa'yo, pero di mo pa rin ibinibigay. Lord, bakit naman, Lord, hanggang ngayon, Lord, 30 na ako, wala pa akong jowa, di mo pa binibigay. Diba? Di tayo makapag-antay kasi akala natin yung buhay parang noodles lang, instant. Pero hindi. Dahil ang mga bagay na mahalaga, ang mga bagay na makakahulugan, ang mga bagay na importante sa buhay, ay mga bagay na pinagsasakripisyohan, mga bagay na kailangan ng paghihintay. Kasi sa pagsasakripisyo at paghihintay, mas nakikita at napatutunayan ang ating pananampalataya. Dahil kung lahat lang din naman sa buhay natin automatic na, ba't kailangan pa natin ng faith? Ba't kailangan pa natin ng pananampalataya? Di na, automatic na eh. Pero hindi. Dahil si Lord, mahalaga kay Lord, hindi yung pagdating ng biyaya. Sa mata ng Diyos, hindi yung pagdating ng biyaya ang mahalaga, kundi kung paano tayong naghintay at kung paano tayong naglaan ng ating sarili upang matanggap ang biyaya. So mga kapatid, itong dalawang bagay na ito, pagsasakripisyo at paghihintay. Kaya ngayon sa panahong ito ng Kwaresma, ito rin ang aral na gustong iparating sa atin. Handa nga ba tayong magsakripisyo at magantay? Katulad ni Noah sa ating unang pagbasa na nagantay, na humupa ang tubig sa mundo. Katulad ni Kristo na nagantay at nagsakripisyo sa ilang, sa desert, upang ihanda ang kanyang sarili sa kanyang paglilingkod.
Dahil sa pagsasakripisyo at pag-aantay na ito, hindi dito natatapos ang lahat. Because ultimately, our call leads to discipleship. See, Jesus, after spending 40 days and 40 nights in the desert, never stopped there and stayed in the desert. He went out and proclaimed the good news to the world. My dear friends, in other words, after all the sacrifice, after all the waiting that we have gone through, and the amount of faith that we have put into it just to persevere and go through them, we're all being asked to live a life of service. Na tayo mabubuhay, mahahanap ang kahulugan ng ating pagiging tao, ng ating pagiging isang anak ng Diyos sa paglilingkod sa ating kapwa. Na tayo, yung paglilingkod na ito ay hindi lamang reserved sa iilan, sa social worker o sa isang pari o lingkod simbahan, kundi ang pagiging isang lingkod ay tawag ng bawat Kristiyano. Dahil ang buhay ni Kristo na siyang ating tinutularan ay isang buhay ng walang sawang paglilingkod. Isang paglilingkod na umuugat hindi sa awa, hindi lamang sa habag, kundi sa tunay na pagmamahal para sa kanyang kapwa. Mga kapatid, naway maging mabunga ang ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. In this patient time of waiting, in this time when we are tried and we are faced with many challenges, may we face the Lord constantly every day with faith to persevere in this time of waiting, and in the end, be effective witnesses to His love. People willing to serve a part of oneself to the other. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.